Guys, quick video lang, no? Gumawa ako ng video na ganito doon sa JRA. Pero gagawa rin ako dito sa Tactical Adobo Channel. So, Zombie Apocalypse, ano ang inyong weapon of choice? So, pasimula nito si Paul. Okay? So, tatlo lang naman, di ba? Pistol, rifle, shotguns, yun lang yung mga barrel. And then, syempre, sama mo na yung melee weapon. So, pistol, 1911 daw kay Paul. Lahat ng barrel na makita nyo were safety check prior to filming. Kasi, knockdown power, common sa Pilipinas, 45 ACP. Ang downside lang ng 1911 is yung ammo capacity. Kaya, I will stick with the 9mm Glock clone. Kung mahanap ko lang, ito. 9mm Glock clone. This is a polymer 80 na Glock clone kasi nag-accept siya ng ganitong klaseng magazine. Actually, kaya ako bumili ng Glock dahil sa magazine eh. Diba? Dahil sa magazine. Dahil sa magazine. So, meron akong 40 para sa Glock 22. Meron din akong 9mm para sa Glock 17. Pero, yung magazine, yan ang pinag-uusapan dyan. Yan. So, make sure may ilaw kayo ha. Surefire! Sure! Fire. Anyway, so yan ang aking napili para sa pistol. Sabi ko nga lahat na makita yung barrel, di ba? We're safety check. Para sa mga safety Nazis. Maraming mga safety Nazis eh. Okay? So, yan. Pistol, rifle. Rifle syempre, AR-15 sikat na sikat sa sa mga Pinoy, sa mga movies, sa Walking Dead, di ba? Kasi nga naman talaga ano ba natutunan natin do sa zombie apocalypse na movies? So whatever, di ba? Maliban sa zombies, ang dapat mong katakutan yung mga buhay. Yung mga marauders, yung mga gangs na magbubuo na may mga baril din na ganito. Sila ang talagang iingatan mo. Yung ibang zombies mabagal-bagal pa eh. Di ba? Ilaw pala to. Okay, mabagal-bagal pa. Pwede mong takbo. Paano yung mga tao mismo na lolokohin ka, trap ka, and iano ka, di ba? So, very popular for defense. Ayan. Okay. And another option, syempre, dito sa US, AK-47. Meron na akong ilalagay na red dot dito. Hindi ko pala nalalagay. Pero for the meantime, pwede ka naman mag-iron sight. Kaya gusto kong i-iron sight to kasi malakas ang recoil nito as compared sa 5.56. So, mas malakas ang sipa nito as compared sa 5.56. Okay? Pagka first time mo pumutok ng 7.62/39, mapapangiti ka. Kasi this is a man's caliber. Mapapangiti ka. No? So, pwede rin naman. Kaya makita nyo sa mga movies, mga TV shows about zombies, gumagamit ng AK-47 or AR-15. Pero, hindi yan ang aking weapon of choice. A few years ago, gumawa ko ng zombie gun ko. Sabi ko, eto yung napili ko. AR-15 na 10.5 inch para maliit lang, maiksi lang, para makapag-maneuver sa mga tight spaces, bahay, buildings, 'di ba? Tapos yung 223 5L6 common naman siya. So ito yung napili ko, pero I think this year papalitan ko na to. Hindi na siya. Ito na ang aking weapon of choice. Pag nag-asawa yung AR tsaka AK, ito ang anak. Ito na napili ko, 7.5 inch that shoots the 7.62/39. Hollow point pa yan ha. Hollow point. Bakit? Kasi yung 7.62/39 talaga, sabi ko sa inyo, deadly yan sa 100 yards. Within 100 yards, pagpasok sa 100 yards, napaka-deadly. Nagkakaproblema lang ang 7.62/39 sa long range shooting kasi yung bullet drop. Mabigat eh. Di ba? Pero kung tao kalaban mo, okay lang yon. Okay lang yon, no? Na 5.56 dapat ang gamitin mo. Pero kung zombies, hindi ka naman maglo-long range shooting. Di ba? Using 7.62/39. So sabi ko, eto na siguro updated, 2026. 7.62/39. So bakit Bakit AR platform? Ba't hindi AK? Kasi nga, sabi ko, hindi ka naman maglo-long range shooting, so hindi ko kailangan ng extra barrel length. 'Di ba? Usually pagka zombie apocalypse, malapitan lang.
And just in case na maubusan ako ng bala o maubusan ako ng magazine, mawala magazine ko, yung upper nito, pwede kong palitan ng 556. So, pwede akong magtabi ng isa pang extra upper para sa 556. No? Kasi yung lower niya, mag-a-accept ng ano. So, ito yung 7.62 by 39. Ito yung 223556. Magkaiba yan, di ba? Pero yung sukat niyan, pasok pa rin dito sa lower. Although, sa ganitong setup, hindi mo pwedeng paputokin to kasi 7.62 yung upper. Pero imagine niyo pag yung upper pinalitan ko ng 223556, o di rock and roll pa rin, gagana pa din yung lower. So, I think, mag-store lang ako ng sa isang kit, sa isang bag, isang lower, dalawang upper. Tapos, magazine and bala. Solved na yon, no? Kasi napaka-modular talaga ng AR-15 platform. Napaka-modular. Pwede mong pagpalit-palitin. Pero, you can never go wrong. Either 556 or 223. Sa Pilipinas, yung mga kaibigan natin na naka-SAM Sentinel, tsaka SAM na ano nga ba yung AK-47 din sa Pilipinas. Ang problema doon, yung proprietary yung magazine, di ba? Yun ang problema mo sa pagkagano ng format mo. Yun ang problemahin mo. Kasi proprietary yung magazine. Maghahanap ka talaga ng magazine and I doubt may mahahanap ka sa kalsada ng magazine. Yung AK-47 na 223 ang bala. Ang bala tsaka magazine. Di ba? So, eto, pagka naka-AR platform ka, pwede mong pagpalit-palitin. Magtatabi ako ng AR na upper, salpak ko dito, AR na siya. Diba? So, sa melee weapon naman, bago tayo punta sa melee weapon, baka may magtatanong, sir, paano pagka yung PCC? Meron tayong Ruger PC Carbine, pwede rin to, na nababali, natin take down to. Payagan kaya ni YouTube na iti-take down ko. Payagan kaya ni YouTube. Kasi hindi po ayan. So, lalagay sa backpack, pwede ka tumakbo, di ba? Tago mo, assembly mo pagka pwede na. No? Ang problema ko sa ganito medyo mahaba at saka mabigat. Kaya, kung zombie apocalypse, siguro PCC na mas maikli. Ito, binuo ko lang to. 7.5 din to. May forward muzzle brake. Muzzle blast forwarder. So, paggipitan, hindi mo na kailangan ng suppressor or ear muffs para doon lahat ng sound yan eh. Okay? Hindi naman magre-ring yung ears mo. Ang gusto ko rito sa PCC na ganito, guys, nagtitake na naman siya ng Glock magazine. So, imaginein mo, yung pistol mo at saka yung primary mo at saka secondary, isa lang yung magazine, di ba? Isa lang yung magazine. Very convenient. Very convenient. Isa lang. Pwede naman PCC. Yung kay Paul yata, CZ Evo. Yung PCC niya. Problema noon, proprietary ang CZ. CZ magazine. Ito, versatile. Kaya ako bumili ng Glock because of the magazine. Okay? Shotgun! Shotgun naman tayo! No? Siyempre, ako gusto talaga shotgun pagka zombies eh. So, ito naisip ko, yung the magazine para madaling magpalit. Zivet 12 to, copy siya ng Sega na 12 gauge. Kaya kita nyo parang AK ang pagtanggal ng ito. Irarak mo yung yung magazine. Ganon. So, siguro magiging primary ko to pag bumili pa ako ng extra 10 rounder. Tsaka, meron pa ako isang 5 eh. 10 rounder siguro. Manual pump. No? Well, mas reliable. Tapos, gusto ko to kasi may muzzle brake. 12 gauge na may muzzle brake. Makakatulong yan sa sa recoil. Okay? Makakatulong yan sa recoil. Pero, gusto mo talaga ng gusto mo talaga ng away. Hindi, joke, no? Pagka may horde, ayan ang word nila, horde of zombies. Ito talaga. Yung ating bullpup, semi-auto,
Nag-accept ng MK 1919 magazine. Yan ha. Sinwitch ko rin yata sa kaliwa yung charging handle nito. Alam ko nasa switch yan eh. Yan. Yan. Tapos, kaya ako nga binili to dito sa magazine na ayaw ni YouTube. Ay nako. Swerte na lang pag na-monetize pa to. No, sino matapang? Sino matapang? Ayan no. Ito yung dream ano ko, sabi ko ba. Wow, napaka-deadly nito lalo na sa CQB. Yun lang medyo tatama ka sa magazine, medyo i-curve mo yung kamay mo, pero imagine mo yung amount of firepower na meron ka nito. Itong baby na to. 'Di ba? Nakakatakot to sa close spaces. Tapos ang backup mo mga ganito. Ano ba yung mga iba nating magazines? Yung backup ka ng mga ganito. Dali, yan. Ilan yan, no? Tapos yung 12 gauge. Very common. So sabihin nyo, maingay kasi pag 12 gauge, ha? Hindi, lahat naman yan. May suppressor na eh. Pati yata, shotgun, may suppressor na, no? So, hopefully, maka-acquire kayo or makagawa kayo, no? Pero, all around, para sa aking zombie gun, ito tayo. It has the knockdown power of the 7.62 by 39. Naka-hollow point pa yan, ha? Sabi yung magazine nito. So, hollow point yan. Hollow point. So, knockdown power. And the versatility of the AR-15. Kaya pinalitan ko na yung AR-15 ko na zombie gun. So, doon sa mga ibang YouTuber na Pinoy, gawa rin kayo ng zombie gun video. Ang requirement is kung ano meron ka. Hindi yung nasa wishlist mo na, oy, ang zombie gun ko, Barrett 50. Wala ka naman Barrett 50. Scar. Wala, HK 556. Kung ano yung meron ka. Kasi yun, the best yun na magagamit mo. Ito, kung ano yung meron ko. Ito yung pinresent ko. Okay? So, comment down below. What do you think? Yan. See you next time. Bye!